Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, natin po itong kukunin sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 4, Talata 11. Ang sabi po dito, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sabi sa NIV, we love because He first loved us. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito mga kapatid, pinapakalala sa atin ni San Juan na kung tayo man ay umiibig sa Diyos, ito'y dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. At yung pag-aalay natin ng buhay, yung paglilingkod natin sa Kanya, yung mga ginagawa natin sa kapwa natin, sa mga tao sa paligid natin, yung ginagawa natin paglilingkod na ito ay pagbabalik lang natin ng nadama nating pag-ibig sa Diyos. Dahil sa Kanyang pag-ibig, kaya tayo naglingkod, kaya tayo nag-alay ng buhay natin para sa Kanya. Siya talaga yung unang nagmahal sa atin. Kasi bakit? Kasi tayo ay makasalanan pa, hindi kumikilala sa Kanya, gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Pero ang Diyos pa rin yung gumawa ng way, ng pamamaraan upang tayo ay makakilala sa Kanya o siya ay masumpungan natin. Kasi ang Diyos kasi araw-araw sa buhay po natin, tayo po ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Kahit nung dati pa, nang wala pa tayo sa Kanya, ay nandun na pa rin yung proteksyon ng Panginoon. No? Pinadama niya yung pag-ibig niya. Katulad sa akin, sabi nga ng mga magulang ko, mga isang linggo pa lang nang ipinanganak ako, nahulog ako sa duyan. At dahil doon, parang mamamatay na ako, no? Siguro baka may naipit na ugat o something na parang hindi ako makahinga. At nag-iisip na nga sila na tumawag ng pari at para mabasbasan na, no? Kasi parang parang mamamatay na ako. Pero sabi doon, may isang lalaki na dumating, tapos parang hinilot-hilot lang ako. Tapos yun, naka-revive. At sabi nga ng magulang ko, kahit sila hindi nila alam kung sino yung taong yun, no? Parang napadaan lang doon sa lugar na yun. At parang sabi nating timing talaga, no? So yung mga bagay na yun is mga anghel, no, na pinadadala ng Diyos kasi nga hindi hayaan ng Panginoon na hindi maganap sa buhay natin yung Kanyang dakilang plano. Doon pa lang pinaranas na ng Diyos yung Kanyang pag-ibig. Kahit sabihin mo pa na dumanas din kami ng hirap kasi minsan napabayaan din namin kasi, no, naging abusado rin kami kasi medyo gumanda yung buhay dati sa Manila, pero wala nang time kay Lord, no? At napabayaan yung relasyon sa Kanya, bandang uli, no, na nalugi yung tindahan, nabaon sa utang. Pero sa kabila nyo, nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos Kasi bakit? Kasi hindi kami pinabayaan ng Diyos, no? Isa sa reason yun na hindi kami pinabayaan ng Diyos, buhay pa rin kami, no? At buo kaming pamilya ay nagsiserve sa Panginoon. So maraming mga bagay kahit na dati pa na hindi pa tayo ganun ka-dedicated sa Panginoon, hindi pa natin siya ganun kakilala, naniniwala lang tayong may Diyos, pero wala tayong relasyon sa Kanya, nandun pa rin yung pag-ibig niya no? At mas lalo nating nadama at mas lalo nating nakita yung dakilang pag-ibig ng Panginoon, nandito tayo naglilingkod sa Kanya, di ba? Kasi nakita natin na gaano man tayo kang makasalanan, ay inalay niya pa rin yung Kanyang buhay sa bawat isa sa atin, no? Na dapat tayo yung parusahan, tayo yung ipako sa krus, pero sa dakilang pag-ibig ng Panginoon, binatan niya yung hirap na yon na dapat tayo yung magpasan yon, di ba? Hinarap yung kamatayan para tayo ay mabigyan ng everlasting life, no? Isang bagong buhay at hindi lang bagong buhay sa mundong ito, kundi yung buhay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. So may kita natin yung pag-ibig napakadakila talaga ng pag-ibig. Sabi nga, nababago ang lahat dahil sa pag-ibig, di ba? Yung masamang muka, yung matigas na muka, di ba? Yung mukhang parang galit palagi, no? Napapaamo, di ba? Yung hindi palangiti, ngayon ngumingiti na, di ba? Yung mga tao na palaging wala sa mood, ngayon nasa mood na. Diba? Nagbabago Nagbabago yung appearance, yung buhay ng tao.
Dahil kasi sa pag-ibig talaga yun. Kaya nga sabi, love conquers all. May mga tao nga sabi, nang binata pa siya na wala pang pamilya, ay talagang basagulero, no, puno ng mga vices, no, parang walang patutuhan yung buhay. Pero nang nakapag-asawa na at the same time nagkaroon na ng anak, medyo nagbago na yung kanyang isip, no, kasi ayaw niya na mapahiya yung mga anak niya, na tutuksuin ng mga kalaro niya na ang tatay mo basagulero, tatay mo adik, o kaya yung tatay mo ay masamang tao, no? Kaya nandun yung pag-change na sa buhay nila. Ginagawa nila yon dahil sa pag-ibig. Diba? Kaya mo kaya mong ayaw mo man gawin, pero dahil sa pag-ibig mo, talagang gagawin mo no? Pipiliin mo talagang magpakabuti. Kasi yung pagpapakabuti natin, hindi lang yung makakabuti para sa atin, kundi para dun sa mga taong nagmamahal sa atin. Kasi bakit? Kasi ayaw din natin silang mapahiya, di ba? Ayaw din natin na may masabi yung tao sa kanila nang dahil sa atin. Di ba? Kaya talagang kailangan talaga nating magbago. Ganun din naman yung mga anak, di ba? Ayaw din ng mga anak na mapahiya yung mga magulang nila kung hindi sila magbabago. Kasi anong sasabihin mo lang, iisipin mo, ano na lang sasabihin ng mga kaibigan ng mga magulang ko, no? Na masasama silang magulang. Kaya kami ganito, di ba? Pero dahil sa pagmamahal nila, sa magulang nila, kailangan nating baguhin, no? Kailangan natin ayusin yung buhay natin. So, ginagawa natin yun, yung pagbabago nyo, kasi alam nating merong mga taong nagmamahal sa atin. Ganon din sa Diyos Diba? Kung alam natin na may Diyos na nagmamahal sa atin, hindi natin siya abusuhin Hindi yung parang, sabi mo, kahit gawin ko lahat ng gawin ko, hindi naman ako iiwan yan. Diba? Minsan yung sa mga napapanood natin ng mga telenovela, di ba? Yung masyado siyang tinake advantage niya. Dahil sa niya, masyado siyang confidence na kahit magloko siya, kahit gumawa siya ng hindi maganda, di ba? Ay okay lang palagi yung babae sa kanya o yung lalaki sa kanya kasi nga dahil iniisip niya mahal na mahal siya, di ba? Talagang lahat ng gusto niya gagawin paano na siya parang paggugusto parang sa amin kasi sa Ilonggo pagustuhan, no? Parang sige kahit anong gusto mo parang ibibigay, di ba? So minsan may mga tao inaabuso 'yon, no? Dahil alam nilang mahal sila ng taong 'yon. So, minsan ganun din may mga tao minsan inaabuso rin nila yung pag-ibig sa Diyos yung pag-ibig ng Diyos sa kanila Diba? Kung mahal naman ako ng Diyos, patatawarin naman ako kahit na gumawa naman ako ng kasalanan, humingi na lang ako ng tawad sa Panginoon, patatawarin naman ako ng Diyos kasi mahal ako ng Diyos Hindi naman ako mapupunta sa impyerno mahal ako ng Diyos. No, minsan ina-abuse natin yung salitang pagmamahal ng Panginoon. Na dapat dahil sa pagmamahal ng Diyos, dapat iba yung isip natin, di ba? Binabago natin yung buhay natin kasi alam nating ayaw nating mapahiya ang Diyos kasi alam nating mahal tayo ng Diyos at ayaw nating mapahiya siya. Kaya nga tayo gusto natin magbago yung buhay natin, sundin yung kalooban ng Panginoon kasi nga ayaw nating mapahiya ang Diyos. Di ba? Yung ibang tao, hindi. Sabi, hindi mo ako mapapa-impyerno, hindi mo ako parurusahan ng Diyos kasi nga mahal ako ng Diyos Which is baliktad, di ba? Gagawin ko ang lahat ng gusto ko kasi mahal ako ng Diyos, no? Hindi ganoon, no? Okay lang kung mabuti, pero kung masama, hindi na talaga 'yon. Pero sa totoong nag-iisip ka na may nagmamahal sa akin, ang iniisip mo, ayaw mo silang masaktan. At dahil dun sa pag-ibig na yung gusto nating suklian. So ganoon naman no? Ang Diyos ang unang umibig sa atin at yung ginagawa nating ito ay sinusukli lang natin yung pag-ibig ng Diyos na ipinadama po sa bawat isa sa atin. So, yun lamang mga kapatid at nawa ay patuloy nating na damhin yung pag-ibig ng Diyos at patuloy tayong magpabago. Diba? Nandyan yung kanyang salita, nandyan yung pakikinig, yung pagpupuri, sa pananalangin natin sa Panginoon. Ito yung mga pamamaraan sa pagtulong natin sa kapwa natin, no, sa pagsiserve natin sa Kanya. Dito natin ipinapakita yung ating pagbabalik ng pag-ibig na ating nadama sa Panginoon. At alam naman natin na walang taong mabibigo, no, na inialay niya yung kanyang buhay para sa Panginoon. Kung tayo man ay nag-aalay ng buhay natin kasi siya yung una nag-alay ng buhay para sa atin. Diba? O tayo man ay naglingkod sa Panginoon,
Siya yung una kasing naglingkod sa atin. No? Kaya ibinabalik lang natin yung pag-ibig na ating nadama sa Panginoon. So yun lamang mga kapatid, nawaan Diyos patuloy magpala po sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.